Okay, so dumating na yung order natin na Freedcon T-Max S Pro sa Freedcon na Shopee official nila, no. So pakita ko sa inyo kung saan ko siya in order. Kay Freedcon official Philippines. Yan. Yan ko siya in order. So guys, yan ay SRP nila 3.5. Pero yan ay nakuha ko na ganyan, 3,000 lamang. Tapos ano pa siya? Installment for 6 months, 0% interest. Then ayun, na-apply ko yung voucher na 500 pesos. Then yung shipping fee. So yung mga ganyan, good deal yan, no? Tapos ito na, dumating siya after 2 days. And may kasama pala tong t-shirt, no? Yung Freedcon na t-shirt. Nasa nasa labahan. So unbox tayo. So pagbukas mo ng box, ang laman, yung unit itself, makikita mo, ayan. Then ayan yung mga stickers ni Freedcon. Tapos ayan, meron siya mga battery tips. Siguro common issue battery, kaya may mga paganto sila. Sa battery naman madali lang yan eh. Ito lang yung dapat mong tandaan, no. Wag mo i-overcharge, no. Tapos wag mo gagamitin habang china-charge mo. Tsaka wag ka gagamit ng mga fast charger na cables at power banks. So sa kahit anong gadget na hindi supported ang fast charging, mag-ingat kayo guys. Tapos ayan, may manual. Then ito pala yung kanyang charging cable. Ayan. Tapos may kasamang Allen wrench. Then ito na. May dalawang klase siya ng mounting sa helmet, no. So ito yon. Yung isa, yung dinidikit sa mismong helmet, ito. 3M double adhesive to. So dinikit ko na siya dito. Ang pwesto niyan, ididikit mo to sa mismong helmet. Tapos o kaya naman yung clip, ito yung kiniklip mo naman doon sa ilalim ng helmet, sa pinaka shell, no. Sinusuksok yan doon. Pero dahil may ganto, ito ang pinakamagandang gamitin. Basta gandahan nyo lang yung pagdidikit nito. Kasi guys, kahit 3M tape yan, kung hindi nyo inayos yung pagdidikit nyan, let's say may naiwan kayong mga alikabok or chemicals na mga pampakintab na nagpapadulas sa helmet nyo, hindi nyo nilinis ng maayos yung didikitan na surface area, wala din. Tsaka may curing time to guys, no. Yung mga gantong adhesive, usually 72 hours as per 3M na advice, na wag low-loadan ng mabigat na bagay muna, or wag muna gagamitin para fully mag-cure or ma-achieve yung 100% na effectiveness ng adhesives. Tapos ito pa, meron pa siyang isang plastic, no. Mga na to, ito na yung mic earpiece. Buksan na din natin. So ito na yung laman ng isa, no. May mga velcro pad siya. Makita ko sa inyo, ayan, velcro pad sa dalawang maliit, tapos 4 na malaki para sa earpiece. Ayan. Pero tingin ko lahat to ay para sa earpiece siguro. Meron pala sa yung dalawang maliit para sa mic. Tapos ito para sa earpiece. Mga extra to. So meron siyang set of extra pairs para dun sa Then ito na guys yung kanyang earpiece at saka mouthpiece. Pakita ko sa inyo. Kung i-compare ko kay kay EJS, no, meron din kasi akong B6 Pro, dalawa, tag-isa kami ni Mrs. Mas quality yung datingan nito, no, pagdating sa earpiece. Tapos ayan. Tapos ito yung kanyang cable papunta sa mismong intercom unit. So siya ay micro to eh. Yung sa EJS B6 Pro namin kasi audio jack yun, 3.5mm.
Tapos ito na yung kanyang mouthpiece. Ididikit mo sa may chin part ng helmet sa loob. Yan. Then ito na yung mouthpiece. Siguro ano lang to. Pwede ka sigurong pumili, no. Tingin ko pwede kang pumili kung etong mouthpiece na to ang gagamitin mo instead na ito. So check ko muna. So ayun, no, tama nga. Ito yung isa niyang mouthpiece na ano. Ito kasi medyo bulky to eh. Ayan, no. Medyo bulky kasi siya sa helmet. So kung halimbawa ayaw niyo itong ikabit, no. Ayan, may adhesive din siya, may velcro din para medyo naka-fix, no. Fi-fix nyo sa chin part. Ayan. Kung ayaw nyo itong gamitin kasi medyo space consuming, pwedeng ito yung gamitin nyo na mouthpiece nya. Ayan. Dito mo lang siya tatanggalin. Kung sakaling ito naman ang mapusuan yung gamitin, tatanggalin nyo lang tong nakakabit na existing na mouthpiece, itong manipes. Then dito nyo lang to i-connect. So dyan lang din yan, no. Maganda siya. Ang quality niya saktong sakto sa price niya. Tsaka ano rin pala to, no, up to 6 riders as per as per manual. Ngayon sa pagko-connect nito, pwede nyo na lang i-check siguro or mag-upload ako ng ibang video para dito. At sa mga first time gagamit nito, ayan, basahin nyo yung manual, malaking tulong yan. Tsaka yung battery tips ni Fridcon. Kung mga tinatamad naman kayo, mag-search lang kayo sa YouTube, makinig kayo, hanap kayo ng mga Tagalog na tutorial doon. Pero mag-upload din ako kasi ito ay balak kong gamitin pag nag-ride kami ng mga kasama ko na usually lahat sila naka-Fridcon. Kasi ako naka-EJS talaga ako kasi budget million. Yun yung gamit namin ng OBR ko. And itra-try ko i-connect to sa EJS ko para mapag-eksperimentuhan natin. Makagawa tayo ng tutorial ng connections nito. So yun lang. Abangan nyo yung susunod na video ko. Iano natin to, ha. Re-review natin to. Gagawa natin ng video tutorial ng connection ng Fridcon to EJS, no. Itong T-Max S Pro ni Fridcon, kukonect natin kay EJS B6 Pro. So tingnan natin kung anong mga issues, no. Pero solid to, maganda yung datingan. Tapos may free na t-shirt sila. Pero pag nag-check kayo dun sa isang shop, meron pang isang shop sa Shopee pala, no guys. Tingin ko authorized seller din ni Fridcon. 3.5 din, may free tumbler siya tsaka shirt. Yun lang, wala kasi siyang installment na offer nung nakita ko. Kaya dito ako sa official Shopee ng Fridcon nag-avail kasi meron silang installment plans na 0% interest. So ayan guys, no, request naman ako na pa-like tapos pa-subscribe na din para para notified kayo doon sa mga susunod natin na content about sa mga intercom. So ayun, salamat, no. Kasi ito, balak nating ilagay ito dito sa ating Bilmola Naruto helmet. Yan ang susunod natin. Ikakabit muna natin yan, no? Then isusunod na natin yung pag-i-install. Tapos sunod naman yung pag-connect sa ibang brand. Yan, salamat guys. Thank you. Peace, ride safe sa lahat.